Okay, wow. Grabe. Good Hello guys. morning. Good morning. Hindi ba halatang matutulog tayo? Parang Matutulog? hindi. Hindi matutulog ngayon, no? So, Yes. Time check. ano tayo, salubong. Salubong Mm. talaga to. Salubong sa bagong buwan. Ayan! Sakto! Salamat eh. Pang ano to eh? Ano bang episode to? Guys, Last just so you know, advance kami dito. Yes. Advance kami nag-shoot. So, Nasa June na kami, Charis. oo. So, yeah. Oo nga, na-realize ko. Salubong. Yeah, salubong to. So, Happy sana New Month. it's new month that we're gonna pass. Sana it's gonna be good to us. By God's grace. Yes. Yeah. So, ano bang meron ngayon? Alam mo, siguro nalilito na sila. Saan ba talaga yung setup natin? Kasi last time, Iba yung setup natin. So, ngayon, iba na Every naman. episode, nagbabago yung setup namin. Pero hindi to nawawala. Yeah, but as you can see, I think ang strong nung team na medyo may pagka-playful tayo. Yes. No? Shout out sa mga toys ni Zanji. Hi, Zanji. Mag-enjoy ka sa staycation niyo with your family. And of course, thank you, Ate Keng, sa pagpapagamit sa amin ng house. Staycation ni Ate Keng. No? Grabe. Yeah, so, ano bang meron ngayon? Lagi ako yung nagtatanong, ano bang meron ngayon? Anong meron ngayon? Anong meron? Very ironic. I think hindi niya siya Yes. mahuhulaan. Siguro parang it seems like sponty lang yung magiging usapan ngayon. Pero we have something to talk about. And yeah, kagaya ng sinasabi ko kanina, it's ironic kasi ang topic natin for this episode is the things that we outgrow in our 20s. Ironic kasi mga bagay na hindi na namin ginagawa or na-outgrow na namin. Pero look at us now, parang kami mga bata. Diba? Na parang naglalaro. Si Lucy, lagi nag-i-sleep over sa bahay. Hindi talaga tayo yung as in talagang pajama party talaga yung team. I think ngayon tayo pinaka match talaga. Pero medyo hesitant pa nga ako sa suot. Kasi Mickey Mouse! Ay, hindi talaga. Bakit pinag-Mickey Mouse niya ako ngayon? Hindi kasi sa akin to, sa pizza ko to, binigay niya. So, ginagamit ko talaga to pantulog, pero hindi mo ako makikita lalabas sa suot-suot to. Pero, sino to sa podcast? Sino to sa podcast? Kasi wala akong pantulog. Wala akong ganito. It's okay, babe. It's okay. So, hindi siya hindi bagay sa akin yung mga ganito. Pero yeah, for the sake of podcast and for you guys, para sige, sa inyo. Go. So anyway, so yeah, yung topic natin is about sa mga bagay that we outgrow. Yes. Alam mo, na-realize ko nga kanina habang umaakyat, yung outgrowing, para siyang yung damit mo na hindi na kasya. Na kahit useful siya sa'yo before or gusto mo siya before, pero dahil hindi na siya kasya, Hindi mo na pwedeng ipilit. Yeah. I think naman, yung outgrowing naman sa akin in simple terms, ito naman yung mga bagay na dati gustong-gusto mo, pero ngayon parang nawalan na siya ng amor sa'yo. Wala ka na ng amor. Parang hindi mo na gusto. Ganyan. Nawalan ka ng gana. Oo, nawalan ka na ng gana. Ganyan. Okay na kung hindi mo magawa. Yes. Mga bagay na, yan, nakasanayan mo, pero things have passed. You know, we mature na. Yes. Mature, hindi ka sure sa mature. Pero yun na nga. Ano ba yung mga, I think in our 20s, marami pa tayong pagdadaanan. But, I think kasi maaga kasi kami nag-mature. Aga naming Sinubok ng palang. Yeah, but I think it's normal. If you guys are in your 20s, I think you guys would relate din naman sa mga isa-share namin ni Lucille, na mga bagay na na-outgrow namin na, yeah, it's normal. Sometimes, pwede kang ma-misinterpret ng mga tao na sa paligid mo. Yes. But, yeah, I think it's part of growing up, maturing. So, yeah, let's start. Ako ba ang una? Ako ang una? Yes. Okay, siguro sa akin, first one, in my 20s, by the way, sasabihin pa ba natin? 20s na lang! Meron ang tanongin kung ano pang ano. Pero, yeah, siguro sa akin, first thing first. FOMO. Starting strong ka. FOMO, fear of missing out. Yes. Ayan yung mga bagay na na-outgrow na natin. Dati parang nafe-feel bad ako na hindi ako part ng isang topic or hindi ako nakaka-join sa mga alis, galaan. I think nabanggit ko na rin to sa mga
previous episode Yes. natin na as someone who is all your life, nakikita ka ng mga tao, social butterfly, na parang ikaw yung someone na laging inaasahan na meron kang ilalapag na kwento or topic sa isang table. Na kapag nanahimik ka, parang question yun, ba't ang tahimik ni Cindy? Ganyan. Yeah. O kaya parang, Cindy, magsalita ka naman. Yung ganun. Kasi lagi rin akong ini-involve, I think. So parang, nung dumating ako sa point na yung mga nakakasama ko na mga tao is hindi ko na masyadong ka-wavelength, ka-vibe, ganyan. Siyempre, hindi na natin yun pwedeng ipilit. Yes. Dati napifeel bad pa ako kasi ako, alam ko sa sarili ko na they don't have to adjust sa akin. Ako dapat yung mag-adjust. So, every time na parang feel ko, nagtatry hard ako or parang hindi ako makapag-adjust sa ginagawa or sa pinag-uusapan nila, sobra akong nafe-feel bad. I think during college days yun, nabanggit ko rin yun sa previous episode natin. And then later on, na-realize ko na it's okay. Na ma-miss out mo ang mga bagay-bagay. Kasi of course, we grow, tumatanda tayo, and it's okay to grow separately. Sometimes hindi yan align sa mga tao na nasa paligid natin. Minsan sa lubong, minsan paatras, yung growth paatras. Minsan, iba talaga eh. Nasa ibang direction. Yung growth, iba-iba yung direction natin. So, hindi natin pwedeng puntahan yung direction ng ibang tao kung doon papunta yung growth nila. So, I think yun yung parang isa sa mga nag-redeem sa akin ng mga time na I was so discouraged kasi parang feeling ko na ang dami kong nami-miss out, nile-left out ako. Pero yeah, later on, that's what I realized. And yeah, I'm good na now with missing out. There's beauty in it, a lot. Kasi you got to discover yourself individually, personally, na hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa iba. It's more of like your personal understanding with yourself. And yun yung bagay na ine-embrace ko ngayon. Yung individuality, yung uniqueness na meron ako, and yung bagay na meron ako na alam ko na ako to, na magsa-stand out siya whenever or wherever I am. Wow. Yeah. So, guys, in your 20s, you're gonna find yourself na parang iba ka or parang nandun ka pero parang hindi ka napapansin or hindi ka napapakinggan. But it's okay. Yes. It's part of growth. Yes, totoo naman. Ano yun na yun? Sige. Sa'kin, hindi, nagbigay ng opinion. Hindi, totoo naman, diba? Minsan kasi, siguro ng mga younger days talaga natin, parang nandun tayo sa part na gusto natin, updated tayo sa lahat. Parang, kung ano yung pinag-uusapan nila, parang, ano yan? Parang hindi naman ako pa tungkol saan, ganyan. But I think, ngayon na nag-grow na nga tayo. Nag-grow? Mas nagmamature. There's no other way but up. Yes. Let's go, UP. Ayun. So, agree din talaga ako sa'yo na parang Kasi pag nag-disagree ka, wag na natin ituloy. Kung magdi-disagree ka lang din, di ba? Dapat mag-agree ka. Agree ako sa'yo. Kasi there's nothing to be afraid of in missing out. Yeah. Sa akin naman siguro, di ba sure na? Sa akin, sure ako, guys. Isa sa mga na-outgrow ko na related doon sa sinabi mo is yung late night hangouts. Oh. It's for general naman. Kasi nung nag-aaral ako, kagaya nga nung nakwento mo rin kanina, nag-aaral din ako. Parang feeling ko namin kong energy kahit umuwi ako ng mga medyo late ng gabi. Sabihin mo kung ano oras ka na uwi. O yan na talaga. 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. ganyan. Parang feeling ko kaya ko pang pumasok that day. Ganun. May ganun akong energy na parang kahit malito ako ng uwi, okay lang makapasok ako, ganyan. But I think, since nagkaroon na rin ng changes sa priorities, may mga changes of season, it can affect din kasi, diba? So, yung level of interest ko na lumabas, medyo hindi na siya ganun kataas. Parang mas prefer ko nang magstay at home na lang, ganyan. Whenever I have the time to rest, parang mas gusto ko na nagpapahinga na ako sa bahay. Mas ano talaga ako ngayon sa mga ganun, sa mga bahay lang, ganyan, nagpapahinga.
And also, I think pagdating dun sa paglabas naman, mas prefer ko yung pinaplan. Parang sinasabihan ako ahead of Yeah. time. Meron akong ano sa sarili ko na, okay, ganitong araw, aalis ako. Mm-mm. Nape-prepare ko yung energy ko. Kasi feeling ko, Mm-mm. isang factor din siya sa pag-outgrow ko dun sa part ng pag-abot talaga ng gabi sa labas. Medyo hindi na siya kaya ng energy ko. Kasi nga, parang partly, iba na yung season ko. So, yung energy ko, meron na siyang compartmentalization kung saan ko siya ibubugos. Compartmentally. Ganito. Pero parang ganun siya na Yeah. kino-compartmentalize ko na yung energy ko kung saan ko siya paglalaanan. Mhm. And if I would be given an option kung mag-stay at home ako or aalis ako, parang andun ako sa magsi-stay at home. Mhm. Ganun. Liban na lang kung aalis tayo. Accepted. Uy, pero pag umalis tayo inaabot ng Hindi, hindi kasi kami midnight. inaabot ng gabi, guys. Kasi tanghali, tapat kami umaalis. Alas 2. Oo, kasi Alas usually dos yung na mga alis tanghali. dati, gabi na rin. Mm. So, Kasi ayun. kasama niya ako. Kasama niya ako sa mga late na uwi. Oo nga, no. Ano diba? ba? So, na-witness niya. Kaya, medyo, kasi naalala ko rin yung pinag-uusapan natin kanina na parang pag sinabi nating outgrowing, ito yung mga bagay na okay lang kung hindi ko na siya gagawin ngayon. Mhm. Parang ano siya sa akin, accepted and fine. I'm fine with not doing it. Ganun. Kumbaga na-overcome mo na. Yes. So, parang it's just a phase in our life. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ako umalis ng gabi. It's more of hindi na ako inaabot ng late sa labas. Kasi syempre, yung pahinga, Mas pinipili, priority na. yes, mas priority. Yeah. I think, alam mo yun, I did not outgrow the people. Mm. I outgrew the version of me that ignores my needs just to be there. Parang ganun. Especially rest is a must. And I think yung bagay na yun na na-outgrow mo, something that even trentahin would relate. I think so. Pero di pa ako trentahin. Oo, hindi. Kasi I think ano rin yan eh. Pag bata-bata pa kasi, like Marami pang teens, energy, yes. you have so many energy. At the same time, you have the time pa. Mm-mm. At saka parang, alam mo yun, yung mga responsibilities mo, hindi pa siya ganun kalaki, Yes. kabigat. 'Di ba? So, Totoo. parang I think it's not just physical, but also mental. Mm-mm. Yung mental capacity mo to socialize, 'di ba? Until that specific time, imagine, 3 a.m. in the morning or 2 a.m. in the morning, papauwi ka pa lang. So, yeah, I think it's very normal. Especially kapag 20s kasi transitioning ka na eh. Oo, From being a totoo. student na marami kang energy and time. I mean, busy ang students, especially now. I'm a student ngayon. So, parang, hindi rin ako yung parang very available din. So, very fully booked din naman ako. But I think kasi the difference is mas flexible yung time. Yes. Unlike kapag nag-work ka, lalo na pag 8 to 5, something fix, like, pag fix yung hours mo, you need to preserve your energy for tomorrow talaga. Totoo, yeah. So, kahit na minsan, may mga times na gusto mong sumama, pero I think, no na, ganyan. Dati kasi parang, magsobra kang manghihinayang eh. Or kaya ka din napipilit, kaya ka din nag-give in kaagad, kasi nga, nanghihinayang ka, or parang gusto mo rin naman silang kasama talaga, ganyan. So, parang ngayon, hindi naman sa hindi mo na sila gustong kasama. It's just that, this time, you know your priority. Yes. Natututunan mo ng i-value yung time. Yeah. Importance ng time. Pero hindi ibig sabihin hindi sila important. It's more of like priorities. Mas may Sabi mo kasi late night staying late night. I mean, you can stay with them pa din naman, pero hindi na abot into such time. Yes. Yeah. I think sila din naman, may mga ganun na rin. Nalala pero, iba naman kasi syempre tayo, babae, women, ganyan. So, parang we have, different like sense of time. Yes. Diba? Pwedeng mas active sila at that hours. Tayo, medyo hindi na. So, kailangan na natin magpahinga. So, there's nothing wrong with that naman. Okay. Siguro, I think second thing na ma-share ko for this episode, pangalawa sa mga bagay na na-outgrow ko is yung tolerating toxic friendship.
Yeah. I think kasi pag mas bata tayo, mas na-enjoy natin yung mga asaran, bardagulan. Oo. Wala naman akong problema doon. I mean, I'm good with joking with people. I mean, you have the humor, ganyan. And humor is some kind of din naman sa akin, parang character, ganyan. So, may mga kaibigan ako before na until now naman na parang nakakaasaran, ganyan. Of course, yung pagiging joker naman or yung pagbabato naman ng mga biro, hindi mo naman siya usually ginagawa with everyone. Meron lang mga specific tao na parang nakakaasaran mo o siya lang pwede magsabi sa akin ng ganyan, ako lang yung pwede magsabi sa kanya ng ganyan. Yeah. May mga ganun lang. Pero I think parang as time goes by, darating at darating ka sa point, not even in your 20s, maybe in your 30s, but I think during sa time ko ngayon as 20s, dito ko parang at some point nare-realize na parang hindi na ako comfortable sa mga ganun. Or parang I find it somewhat disrespectful na. So parang hindi na ako natutuwa. Parang nag-iiba na yung behavior mo. Now-off ka na to the point na parang I ask myself, ano ba, nagiging sensitive lang ba ako? Or parang, what's wrong? Parang, ganito naman kami before. Ngayon pa ba ako magde-demand na baguhin natin or ayoko na? Kasi, nag-start tayo na okay ako sa ganito tayo eh. Sa ganitong type of friendship that we have. But ngayon ako, parang now-off. Saan nanggagaling yung pakiramdam ko na nadidisrespect ako? So, parang, I think, darating at darating talaga tayo sa point na alam mo yon, may mga kaibigan tayo na kasama natin nung mga bata tayo hanggang sa tumanda tayo. Pero hindi rin kasi natin maiiwasan yung situation or yung point na meron sa inyo na mauuna na mag-mature. Yes. And yung mga nakagawian nyo nung mga bata pa kayo, hindi na siya applicable sa panahon nyo ngayon. So, I think it's really a kind gesture for the both of you to make adjustments. Kapag pakiramdam nyo, hindi na kayo nagja-jive sa ganong type of friendship. Yes. Pero sa akin kasi, na-observe ko din kasi sa sarili ko, may pagka-high tolerant ako with it comes to toxicity sa friendship. Kasi nga parang feeling ko, face lang nila yan sa buhay nila. And hindi ko sila dapat i-judge agad. I mean, kasi nakilala ko siya na hindi naman ganun. Pero, darating yung time na meron din talagang change behaviors na hindi mo rin magugustuhan. Yes. Pero, it doesn't mean na ika-cancel or ika-cut off na kita. I mean, I believe it's just a phase in your life. And bilang kaibigan mo, iintindihin kita. And I will wait for the moment na eventually magmamature and mag-grow ka na rin. Pero I think there's this certain act or treatment na parang, limit na. Hindi na to tama. Ganyan. So parang I think, na-outgrow ko na siya yung pagto-tolerate. But I think I'm still friends with them. So, okay lang yan. I'm Marami tayong listening. circle. Yes. So, bahala kayo kung who fits the shoe, then wear it. Hindi, joke lang. Love ko lahat ng friends ko. Biglang ganun. Sobrang love ko silang lahat, babe. You know, I have so many friends. Yeah, pero hindi rin naman ako ganun kadaling makipag-friend. I mean, there's this certain level of trust na binibigay mo sa bawat isa sa kanila. But every one of them, despite the level of trust I have with them, I love and care for them. Yeah, it's just the respect kasi. It's very important. Very, very important for me. Yes, I think it's not just about tinotolerate mo yung toxic friendship. I think it's more of like the respect in general. Yun talaga. As a person. Kahit anong klaseng relationship, dati kasi parang ka pa hesitant ka pa to call out or parang hindi mo pa alam, disrespect na ba to? Ganyan. Pero ngayon kasi mas nalalaman mo na, disrespect to, ganyan. Di na ako kino-consider or parang they're just making everything about them. Tapos ikaw parang wala ka na, parang hinahihila ka, gano'n. So parang, I think, kailangan din natin maging aware sa ganun. Kung kailan tayo magi-stay, kung kailan natin ito tolerate, at kung kailan tayo kailangan umalis. Yeah. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo na it's a kind gesture when
the other person is also making an adjustment. Hmm. Kasi siguro nung bata tayo, parang hindi natin masyadong na pinapansin yung toxic behavior kasi andun yung masyado tayong attached with the person. Eh. Parang baka kasi maging cause pa At siya saka ng love mo talaga siya. Yes, diba? Pero I think it's also time. Tama rin yung sinabi mo. I agree with you na there's a certain period of time din talaga na kailangan na natin limitahan yung level of jokes na ganito. Yeah. Somehow, as you grow older, syempre, mas nare-realize mo na parang, nga, I'm not comfortable pala kapag inaasar ako sa ganito. And it's a kind gesture kung mag-a-adjust siya. Depends naman yun eh. Kung mapapansin niya na hindi ka na comfortable. Especially kapag naging vocal ka din naman about that. Yes. Kung sasabihin mo sa kanya na, Yeah. hindi ako comfortable with this, diba? And yung respond niya na after doon, doon na talaga magre-reflect, parang medyo toxic na yun. Dun Kasi mo sinabi ko na eh. Tapos, Mm-mm. hindi niya pa rin ginawa. Hindi pa rin Yeah. siya nag-adjust. Yeah, I think that's one of the character of toxicity, Yeah. disrespect. So yeah, I think we should normalize respecting each other. Kahit Yes. gaano pa kayo ka-comfortable sa isa't isa. Huwag nating kalimutan to give respect. Yeah. Diba? Sa tao, as a person, it's Mm-mm. important. Totoo eh. Minsan kasi we get too comfortable with the people na parang hindi na natin naiisip if Masasaktan ba okay siya? ba itong sasabihin ko, ma-offend ba siya dito? Or hindi naman natin masyadong naiisip yun kasi nagiging comfortable tayo masyado sa mga Oo. Or sinasabi parang natin. sanay naman na sa akin yan. Yes. Ayoko, alam mo, ito pa. Naano pa yun, no? Parang, ano lang. ano lang. Hindi naman. Naano ko kasi nabanggit mo yung word na sanay. Parang side lang siya. Additional entry for the tolerating toxicity in friendship. I think yung word na sanay na. Sanay na. Dapat marunong tayo mag-make ng adjustments. Huwag natin palaging sabihin na, sanay naman na ako eh. No, kapag may something na mali, baguhin. Tama. Kasi what we tolerate will continue. Yes. So, kung alam mo na parang hindi ka na comfortable, I think it's okay to speak up. Especially if that person is a real friend. Naiintindihan niya. May pinagsamahan kayo and all that. Tsaka nag-grow tayo, we change as we grow, diba? Yes, that's true. So, ang ganda ng sinabi mo. Sa akin, diretso talaga. Sa akin naman, ang second na outgrow ko is, talaga ako medyo, given naman, madaldal talaga ako. Pero may mga pagkakataon talaga na, alam mo yung mga bagay na parang hindi na dapat i-share, hindi ko mapigilan i-share. Na-realize ko siya nung after graduation, parang, okay. Parang dapat pala, not everyone in your life should have an access to what's happening in your life.